Purihin ng Diyos, isang mapagpalat o biyayang hapon sa lahat ng muli ng mga kasama namin ngayon na nakikinig, nanonood dito po sa live Facebook. At muli po kami po ay kaus-puso nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kabila po na pangsyam na araw na ngayon ang quarantine at kami po ay nandito lamang sa loob ng office dito po sa Bataan ay hindi po kami pinapabayaan ng Diyos. Particularly po sa lahat po ng aming mga pangangailangang material, ang Diyos po ay sapat sa kanyang mga pangako. At dahil nga po nais namin na makapagbigay po ng encouragement sa kapanahunan ito, lalong-lalo na po sa mga mayroong perplexity sa kanilang buhay. Nais po namin kayong anyayahan na sa maiksing sandali, samahan niyo po kami para po sa pagbabahagi ng mga salita po ng Diyos. At ito po yung napapanahon, contemporary po ang ating pag-uusapan. Pero bago po yun, dadako muna tayo sa Our Father and Psalm 91. Sumabay po kayo dahil normally tayo naman po bilang mga anak ni Yahweh El Shaddai sa ganitong oras ay nagsasama-samang nanalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us trespasses, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng paghukom ng kataas-taasan at mananatili sa kalinang iyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kaniyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang ating Diyos, ang Diyos na kami kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kanina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasagalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang pag-usok, pagsapit ng araw. Misa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang may araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong kinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang darakal. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa handa ko ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon as mababagsik, di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino ang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararamalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay.
at nakitiyak na ang tatanggol nila ay kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi ko matap ang dalan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katimasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Heavenly Father, thank you for giving us once more the opportunity to share your goodness, Lord, in the pulpit. And this live broadcast will bring hope to the people who are now watching, Lord, in this particular moment of time that many are succumb of fears. Many in their houses are shutting their doors because of fears, Lord. Continue to bring them hope. Continue, Lord God, to give them comfort. And allow them, Lord, to experience your love. That despite of this crisis, you are the one who can give us safety. You are the one who can give us peace, Lord. That's why continue to use our lips so that we may be able to speak the truth and nothing but the truth. So that every person who are now listening to this broadcast will experience a tremendous peace in their hearts. So Father, tonight, allow the Holy Spirit, Lord, to incubate our hearts so that every word that will utter in our mouth will give them hope, will give them peace, Lord, in this moment. That's why we rely to your ability and not to our own. And let your name be exalted and glorified throughout this broadcast, Lord. And allow those people who are now ill and experiencing difficulties in their life will experience your goodness, Lord, in this moment. Thank you, Lord, for giving us this opportunity to share your goodness in this pulpit of social media. Once more, Lord, we give you praise, we give you honor, we give you glory, and we back all the praise in Jesus' name. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. So, napakasarap po na tayo ay magsama-sama, even though physically, hindi po tayo literal na magkakasama, pero sa oras na ito, tayo po ay nagkaka-ugnay-ugnay sa pamamagitan ng social media. So that's why, muli po namin inuulit, nasamahan niyo po kami at babasahin ni Sister Ems yung atin pong talata na gustong pag-usapan. At ito po ay napapanahon. At mula sa Isaiah chapter 26 verse 20, babasahin po ni Sister Ems. From the book of Prophet Isaiah, chapter 26, verse 20. Go, my people, enter your rooms and shut the doors behind you. Hide yourselves for a little while until his wrath has passed by. Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang, at ang mga pinto ay inyong ipinig hanggang sa lumipas ang galit ni Yahweh. Ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ganito pong paraan ay napapagnilayan natin ang salita ng Diyos. At siyempre po muli, ako si Brother Gerald Olores. At likewise yung ating pagpapakilala. Brother Hilario Dayanan Jr. At Brother Eddie Divas. Sister Ens Gutierrez. Nicky J. Theodore. At inaada po namin yung ating kultura sa ating pong pagpapakilala para naman po
magamit natin yung social media sa larangan ho ng pagbabahagi ng Word of God. Well, yung binasa po ni Sister Enz na pumasok kayo sa inyong mga bahay at momentarily manatili kayo doon hanggang sa humupa ang galit ni Yahweh. Ito po ay sulat ni Propeta Isaias at ito po ay isinulat noong 8th century BC nang mayroon pong tinatawag na political crisis dito po sa Assyrian Empire. At ito pong sulat na ito ay kalipunan ho ng pagpapasalamat sa chapter 26. Actually, ito po ay Song of Praise dahil sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanyang bayang Israel. At humihingi ang Israel ng justice patungkol po doon sa mga umapi sa kanila. And eschatologically speaking, ang sulat na ito ay pwede nating i-apply doon po sa tinatawag na past, present, and future. Kasi alam naman natin ng Word of God ay hindi po ito natatapos. The Word of God will never last. Sabi nga ng Luke 21:33, heaven and earth shall pass away, but the Word of God shall never pass away. So malinaw po na itong chapter 20 is maihahalin tulad natin dito sa quarantine na nagaganap sa ating kapanahunan na noon naganap na sa mga Israelita, specifically sa mga Israelita po sa bayan ng Diyos. Sila'y pinanatili sa loob ng bahay para maingatan sa panahong iyon na sila po ay pinananatili sa loob ng kanilang bahay. Parang may halin tulad natin ng panahon po na inanihilate ng Diyos ang tao nung pinapasok ng Diyos si Noah sa kanyang daong na para po hindi sila mapahamak, kailangan nilang pumasok sa loob ng daong para yung proteksyon ng Diyos at pag-iingat ay nandoon sa loob po ng arko. So parang ganun din po ang picture nitong ating pinag-aaralan na kaya tayo pinapapasok kasi alam naman natin our enemy is invisible, unseen enemy, at yun nga po yung virus na pwede makontaminate ang kahit na po sino. Huwag natin pong pairalin yung sinasabi natin na ako ay hindi tatablan dahil ako ay malakas ang tiwala. Alam niyo po, do not test your God. Sinabi na po ni Jesus yan huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Binigyan din po tayo ng wisdom para tayo po ay mag-ingat at hindi po maging palalo pagdating po sa ating pananampalataya. Although ang protection talaga ng Diyos nandiyan. Actually, ang linaw nung i-recite natin sa 91 Anong sabi doon? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, and my salvation. So meaning to say, ang tamang quarantine po talaga, yung ikaw ay nananatili sa shadow of the Almighty. Nasa loob ka ng bahay, pero tama ang sinabi ng ating servant leader na every hour tayo po ay mag-recite ng Psalm 91 para ulit-ulitin natin yung protection ng Diyos ay matatanggap natin under the shadow of the Almighty God. Ibig sabihin, our life should be in accordance to the will of God. We must live according to His will. We must remain in His presence. Because there is no security in this world rather than the presence of the Almighty Father. So yun po ang sinasabi ng Psalm 91. Kaya kahit anumang mabigat na salot, di ka magdadanas. Ibig sabihin po, ang isang bahay nasa ilalim ng pagkukup ng kapangyarihan ng Diyos, kahit gaano kalakas ang virus, 100% brothers and sisters, we are safe. Tayo ay ligtas because we are under the shadow of the Almighty. Amen. Isang katotohanan na
talagang hindi natin pwedeng pabulaanan na wika nga ni San Pablo sa mga taga-Colosas, isa-isip ninyo ang mga salita ni Kristo. Magpaalalahanan kayo at magtulungan ang buong kaalaman. Umawit kayo ng mga himno, mga awiting espiritual, may pagpapasalamat sa Diyos. Ibig sabihin yung sinabi niya, magpaalalahanan na isang bahagi ito na talagang binibigyan tayo ng Diyos ng wisdom na sa ganitong pagtitipon, pinag-uusapan ang kanyang kabutihan. At sa pamamagitan mo ng kanyang mga salita, wika nga niya ay sa tuwing nagkakatipon ang lahat kong hirang, lahat ng aking pangako ay binibigay. Sa madaling salita kung bakit tayo sinabi na pumasok tayo, ay isang uri din ho itong pagninilay. Na tayo ay matutong manalangin at makahingi tayo ng tawad, no, sa ating mga pagkukulang, pagkakamali. Sapagkat ito na yung panahon, no, na dapat natin gawin. Yung maalala ng tao yung pag-repent sa mga nagagawa natin sa ating mga pagsalangsang, mga personal na gawain. Napaka-importante na tayo ay makahingi ng tawad sa Diyos at makapanalangin, makadulog sa kanyang harapan. Sabi nga ng Islam, repentance is very important in our life. Why? Because repentance, it is the only way to escape God's judgment. Mga paraan na para makaiwas tayo ng parusa. At sa loob ng bahay, bakit tinutukoy? Mayroon pong isang napakadaling ilustrasyon na dapat natin makita kung bakit ginamit yung salitang pumasok kayo at isara ang mga pinto. Ang isang tao pag nagsasaing, tinatakpan mo yan. Ang layunin para mapadali, maluto ang kanyang niluluto. Sa madaling salita, yung salitang takip ay isa itong bahagi na makakatulong na takpan natin at proteksyonan din ang ating sarili sa mga ganong pamamaraan na sa loob ng tahanan, ibig sabihin naroon ang kanyang proteksyon, ang kanyang presensya na sa ating pagtitipon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, katulad ng mga alagad, dumating man ang takot, mga pangamba, sa kanilang pagtitipon ay dumating si Jesus na nagwika sa madaling salita, nariyan ang Diyos. Hindi tayo pwedeng pabayaan sa ganitong sitwasyon. Maaaring dumarating sa punto natin na nangangamba tayo. Subalit, hindi lamang tayo ang nakakaranas ng ganito, sabi ng Biblia, kundi maging ang ating mga kapatid sa daigdig. At pagkatapos nating magtiis ng maiksing panahon, ang Diyos naman ay bukal sa lahat ng pagpapala. Ibig sabihin, ang mga ganitong kalagayan ay mayroon din po itong katapusan. At ang dulo nito ay hindi kabiguan. Kundi pagkatapos ng lahat ng ito, ay mayroon namang inilaan ng Diyos na grasya para sa ating lahat. Matutulang po tayong sumunod kung ano ang mga panuntunan at mga pamunuan na dapat natin gawin sa mga namumuno, sa mga nasa bayan at lipunan. Gawin natin ito dahil walang sumusunod na mapapahamak. Amen. So, nakita po natin, sinabi ng ating mga kapatid na ang Panginoon ay kumahanap talaga siya ng mga pamamaraan noon pa man na ang tao ay mailigtas, ma-secure ang kanilang buhay. At marami tayong mga pagkakataon na mababasa sa Biblia na minsan ang Diyos ay nagiging isang parang pastol na nangangalaga sa atin, na inaakay niya ang kanyang mga pastol hindi sa isang kapahamakan. Nag-iisip ang pastol kung saan niya, paano niya mapapakain ang kanyang mga pinapastulan. At yan ang ating Diyos sa kapanahunan ito. Minsan may talata din sa Biblia na nagsasabi, ang Diyos ay parang inahin ng manok. Sabi niya, ikaw Jerusalem, pilit kitang kinupok-kok kagaya ng isang inahing manok, pero ayaw mo. Tinatangisan ng Panginoon ang katigasan ng ulo ng mga Hudyo sa kanyang kapanahunan. At hanggang ngayon ay ang tao ay parang ganun pa rin ang kanilang pakikitungo sa Diyos na
ang Diyos, inilalapit niya ang kanyang pagliligtas sa tao. Siguro ang tanong ay, nasaan ang Diyos sa panahon natin ito? Bakit parang hindi siya kumikilos o gumagalaw? Makikita natin ang Diyos, makikita natin siya, matatagpuan natin. We can find God through the heroic angels of God sa ating pong panahon, sa magitan po ng mga doctors, mga nurses, mga volunteers, para ingatan po ang bayan ng Diyos. Pero marami pa rin tao ang hindi lubos na nakakaunawa. Pinipilit po ng ating pamahalaan. We believe also that the government ay in-establish talaga yan ng Panginoon to rule over us so that tayo po ay pamahalaan ng mainam at ganap. Ang mga expert nowadays, sumahanap ng paraan kung paano po tayo mailigtas sa ganitong pandemic na po na virus na lumalaganap sa ating pong panahon, hindi lang po yan sa Pilipinas. Ang solusyon na nakita niyan ay social distancing. Pero we believe sa magitan po ng ganitong mga pamamaraan ay maiko-contain po ang lumalaganap na karamdaman. At alam natin, tayo mga Kristiyano kasi nasanay tayo na sa paniniwala natin na kailangan ang lakas natin ay nasa pagkakaisa, togetherness. Pero in this very moment, hindi po natin kailangan mai-apply po natin yung togetherness when we follow the rules ng ating pong mga expert na nag-aral kung paano susupilin itong virus na ito. And yet, we should also realize na yung Diyos na kahit tayo ay kakaroon ng mga distansya, aandun pa rin ang Panginoon. Ang Diyos po natin, kahit kailan, hindi po siya kayang ma-quarantine ng anumang mga viruses. Kaya nga, this is the moment na dapat po tayong mas lumapit sa Diyos kasi siya lang yung walang restriction. When we obey and follow the Lord, and we seek for help, ang Diyos nariyan. Walang quarantine ang Diyos. Wala siyang mga sinusuot para dumistansya para sa atin. Ito yung panahon that we need to seek the help of God. Hindi po masama na tayo po ay mag-withdraw pansamantala sa mga bagay na nakasanayan natin gawin, trabaho, mga kaibigan, social life. This is the moment that the Lord are speaking to each and every heart of the people all over the world. Ang Diyos ay kinakausap po tayo na mas lumapit po tayo sa Kanya. So, maraming paraan na ang Diyos ay nagpapakita sa atin na siya ay nariyan. Sinabi ko nga sa inyo, sa magitan ng mga anghel na sinusugo niya sa mga doktor, mga kapulisan, mga tulong na mga volunteers na minsan na kahit ang bulsa nila ay nagagamit para tulungan ang napakaraming tao. Hindi lang natin yan makita. Kailangan lang po natin talaga sumunod sa panahong ito so that yung pagpapala ng Panginoon ay sumaatin. Sa paano pang paraan, makikita natin na ang Diyos ay tinutulungan niya tayo at naririyan siya. Sabi nga nang nabasa ko na sa bawat paghinga natin, sa bawat pintig ng ating puso, sabi in Psalms 150 verse 6, let yung lahat ng may hininga, yun, every breath, praise the Lord, yun, yung bawat may hininga ay magpuri sa Diyos. According to the expert, yung paghinga ng mga normal na tao, bawat minuto ay 12 to 20 na paghinga. So biruin niyo po, nakakahinga pa ang maraming tao. Normal ang ating paghinga. Ang virus, umaatake siya sa respiratory para pigilan tayong huminga. The moment na binibiyayaan pa tayo ng paghinga ng Panginoon, aandun ang Panginoon. Kilalanin natin siya as a sovereign God na may plano sa buhay natin. Sumunod tayo sa Diyos at sumunod tayo sa mga tinakdang batas para tayo ay mapabuti. Ayun, totoo po yun na ang ating Panginoon ay maraming ginagamit ng pamamaraan upang kausapin tayo, katulad na lamang po yung mga nasa tungkulin, nasa mga posisyon na kung saan ang mga taong dito ginagamit ng Diyos na instrumento upang makalapit sa atin. Hindi po ba nga sa ating pagsunod kay Yahweh El Shaddai, obedience is better than sacrifice. Na kung saan sa panahon ito tayo ay sumusunod, kung nahihirapan man sa pagsunod, darating ang panahon na sasabihin natin,
Tama nga ang sinabi ng Diyos na dapat tayo ay sumunod habang may pagkakataon. Dahil mahirap po sa atin na lumipas ang panahon, sa bandang huli tayo magsisisi. Napakahirap po ibalik ang mga nakaraang pagkakataon na kung saan sa panahong ito, patuloy tayo iniingatan ng Diyos na hindi niya tayo pinababayaan sa pamamagitan po ng mga reminders sa atin, social distancing, kung ano-ano pa, tamang paghugas ng kamay, lahat ng mahahawakan, kailangan may protection din sa pamamagitan ng mga alcohol kung meron pa po kayo, mga insecticides na kung saan itong mga gamit na ito, itong mga kasangkapan na ito, maliit man, ngunit malaki ang magagawa sa atin. Katulad po ng faith natin, hinayanin tulad po sa isang butil na mustasa, pero kung ito ay maitanim, talagang yayabong, lalago, na kung saan nawa tayo din, maliit man ang ating pananampalataya, ngunit kung may pagsunod tayo sa mga itinalaga, sinugo ng Diyos upang tayo ay katagpuin, upang tayo ay kausapin, upang tayo ay abutin. Nawa sa panahon kong ito, katulad ng sinabi natin kanina, magkaisa tayong sumunod para sa ating ikabubuti. Amen. Praise God. Yun nga po, gaya ng sinabi ng ating kapatid, James, na importante rin talaga na tayo ay sumunod. Pagkamata tayo mayroong pananampalataya, kailangan din sumunod pa rin tayo kung ano ang pinagbabawan. Kaya sabi nga ng Matthew chapter 18, verse 18, malinaw po yung sinabi ng ating Panginoon. Sabi dito, tandaan ninyo, ang ipinagbabawal sa lupa ay ipinagbabawal din sa langit. At ang ipinahintulot sa lupa ay ipinahintulot din sa langit. Kaya importante pa rin na tayo ay sumunod kung ano man ang mga instruction na dapat natin gawin, dahil yun nga po ay kapag tayo ay sumunod, ito rin ay sa ikaliligtas natin. Katulad po na nangyari doon sa panahon ng mga Israelita, doon sa Egyptian, kung bakit napansin natin, alam natin ang nangyari sa Paraon, na kung bakit nangyari ang ganung salot, nagkaroon ng kapahamakan dahil din sa katigasan ng ulo ng Paraon. Kaya tingnan niyo po, nangyari sa Paraon, nagkaroon ng mga sumpa, nagkaroon ng balang, nagkaroon ng salot sa panahon ng Egyptian dahil din sa katigasan ng ulo ng mga tao. Kaya ang nangyari noon, sabi nga ng ating Panginoon Diyos, ang sabi ni Yahweh, sabi niya, maglagay kayo ng dugo doon sa pintuan, dahil yun ang tanda kapag once na kayo ay naglagay ng dugo doon sa pintuan, kapag once na dumaan ang anghel ng kamatayan, kayo ay lalagpasan, dahil yun ang palatandaan. Sabi nga, importante na tayo pa rin ay sumunod kung ano man ang ipinagbabawal na dapat natin gawin, yun ay dapat natin gawin. Yung mga tulad niyan, huwag tayong lumabas dahil din sa ikaliligtas natin. Kaya masabi nga ng Bible, lahat yan ay ipinahintulot ng Diyos dahil merong purpose kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan, dahil din sa katigasan ng ulo ng tao, ayaw makinig sa Diyos, ayaw sumunod sa Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Kaya masabi nga ng Bible, kapag tayo ay nananatiling sumusunod sa Diyos, mararanasan natin yung sinasabi ng Isaiah chapter 26 verse 4. Sabi dito, sabi ng Isaiah chapter 26 verse 4, sabi doon, si Yahweh ang sabi doon sa Isaiah, basahin ko lang po, sabi doon sa Isaiah chapter 26 verse 4, magtiwala kayo kay Yahweh. Sabi doon, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ay walang hanggang kublihan. Kaya importante na tayo ay manatili para maranasan natin ang totoong katiyakan natin sa Diyos, yung katapatan ng Diyos sa ating buhay. Importante tayo ay manatiling sumunod para maranasan natin ang totoong proteksyon at kaligtasan ng Diyos. Manatili tayong sumunod at manatili tayo sa ating tahanan. Palagi tayong manalangin at tumawag sa ating Panginoon Diyos. Yan, narinig po ninyo ang kanilang mga insights, and naniniwala po tayo na yung sinabi nga ng Bible na binasa ni Sister Ems
babalikan ko po sa concluding words na ibibigay ko po sa inyo. Ang sabi po rito, shut your doors behind you, hide yourselves for a little while until the fury has passed by. A little while lang po. Yun yung sinabi ni Brother Hilario sa 1 Peter 5:10. Pagkatapos ninyo magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng isang matibay na saligan, siya rin ang tumawag sa inyo. So sa madaling salita, yung pong salitang momentarily, hindi po pang matagalan to mga kapatid, because our battle is not ours, it belongs to God. Amen. Sabi po ng Bible yan sa 2 Chronicles chapter 25, the battle is not yours, it's mine, says the Lord. Kaya sinabi po, ipaubaya natin sa Kanya, shut your doors for a little while. Huwag po tayong matakot na magpubli sa loob ng ating bahay. And while we are shutting our doors, ano ba sabi ni Kristo? Sarado niyo ang pinto, pumasok kayo at manalangin kayo. That's why pinayo po ng ating punong lingkod na magsalmo tayo kada oras. Bilang katunayan ng mga anak ni El Shaddai, tayo united. United we stand, divided we fall. So brothers and sisters, maraming salamat po sa inyong pagtuon, pagtugaygay sa amin sa loob ng 30 minuto. Alam namin mga kapatid na kahit sa ganitong paraan, kami po ay nagbibigay sa inyo ng kaunting ease, no, para yung inyong mga fears ay ma-eliminate at maalala natin na may Diyos na nangako sa atin na hindi niya tayo iiwan at pababayaan man. So tayo po ay muling dumulog sa trono ng ating mahabaging Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, our life sometimes is being affected because of our faith. Sometimes our faith is withering, sometimes we doubt. Because human as we are, Lord, we are vulnerable in our surroundings. What we hear is sometimes weaken our faith. Continue, Lord, to help us, to strengthen our faith, so that we may be able, Lord, to walk victoriously in the midst of this crisis, Lord. Because we believe, no matter what happens, you are in control. So in the midst of perplexities in life, Lord, you are always there to help your people. That's why take over in this crisis. Allow your people to be protected by your blood. Continue to shield our loved ones by your blood. Our families, especially, Lord, those who are in the frontliners, the doctors, the nurses, the medical teams, Lord, cover them by your blood. And let them perform their duty, Lord, because of your great love to the people. You allow them to perform their duty and taking the risk for their own life, Lord, to do their job. That's why we pray for those people who are now performing their duties at the moment. Continue as well to bless, Lord, all the people who are now still being drift away in your presence because of the enormity of their sins. Continue, Lord God, to bring them back into repentance and allow them to accept you as their Lord and personal Savior. Thank you, Father, for this moment. And we claim, Lord, that our prayers are being answered. Amen. Thank you so much. And once more, we bring back all the praises, the glory in the name of your Son, Jesus Christ, whom we love, whom we trust, whom we adore, now and forevermore. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
Amen. God bless you po sa inyong lahat at magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood. See you po. Bless you po. Okay?